suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, shout out. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, buwan ng Marso, pecha 5 ng taong 2024. Shout out mga kababayan at sa lahat-lahat ng mga kababayan nating nakikinig mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga overseas Filipino workers. Ayan, pwede gulat na. O ayan, medyo usap-usapan tayong maganda. Pero bago tayo pumunta sa mga usapang maganda, binabati ko muna ang lahat ng mga kababaihan, o mga nanay, tatay, ate, lolo, alola, o sa mga kababayan natin, ng mga kababaihan. National Women's month celebration ngayon po araw ng Marso. Shout out po. Siyempre, shout out sa masipag na punong barangay ng 117, si Chairman Joel Gungun na nakawat sa atin. No? Makihalo kayo sa ating pag-uusapan ngayon. No? Yung mga gusto niyo pong batiin sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon, binabati ko muna. No? Belated happy birthday kay paring Rene Tinoco. Ayan, ang madulas, mailat na aking kaibigan. Ayan, si Rene Tinoco. Siyempre, belated happy birthday din. Ang celebration, medyo late ng konti. Ayan, si Maring Ichi Kabayan. At bukas, magdiriwang ng kaarawan. Yung aking anak, si Majo Ansores Mendoza. At si Ed Bruwas na magdiriwang din ang kaarawan. Bukas, Marso 6. Ang daming may birthday, no? Ng buwan ng Marso. Sabi raw po, yan daw pong Marso, mababait, maunawain, at higit sa lahat, mapagbigay. Ayan. Shout out kay Kagawad Joel Manalo, mapagpalang tanghali po, sabi niya, no? Ngayon mga babayan, yung pagbati natin sa ating mga kababaihan. Buwan ng Marso, pinagdiriwang yung selebrasyon, National Women's Month celebration para sa mga kababaihan. Alam ko, pag ganito mga event, no, itong celebration, may mga palibre no, sa mga ospital, no. Ito libre check up. Pagkakaalam ko, di ba yung mga tawag dito? Yung kanilang mga tawag dito, sinapupunan. Hindi po totoo po yun. Meron po mga check-up sa mga hospital. Medyo mag-inform kayo at alamin nyo. Kasi pag lalaki naman po ang mga nagdiriwang, mga selebrasyon, hindi ba yung sa mga prostate, no? Sa mga yung kalalakihan, may free niya sa mga hospital. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang init-init ng panahon. No? Sobra init. Ang init po sobra. Kahapon, nagaring hapon tayo. Kahapon po, nanggaling muna tayo sa makalawa. Galing ako Las Piñas. Kaya shout out kay paring Jun Tabanyog, ang masipag na negosyante ng J&J Motorcycle Parts. Matatagpuan diyan sa Pilar Village, Almansa 1, Las Piñas City. Punta ako sa kanya nung makalawa.
hirap ang biyahe, matraffic, mainit, yun ang mahirap, no? Pero anyway, natapos naman natin yung ating ikangay trabaho ng makalawa. And then kahapon, punta naman tayo na Makati. No? Lagaring hapon eh. Ganyan po yung ganyan po yung masisipag na tao. Kahit walang sweldo, larga vista, masipag. Kahapon, galing naman tayo diyan sa Peria Street, diyan po sa may Paseo de Rojas, Makati City. Nag-renew kami ng KBP ni Parang June. No? Thank you pare kay Parang June. Thank you sa sponsor. Ayan, no? Na-renew namin yung KBP namin. After 2 years kasi may renewal eh. Hindi kami makakapag-broadcast sa DWAD kung wala po kami kung wala kami KBP. No? Yan po yung number 1 na hinahanap. And then, after nung dumating yata ako, makapananghali na. Pahinga lang ng konti, takbo naman po ng Mandaluyong. Mandaluyong City. Ayun, nag-broadcast naman kami. Parang yun Tabanyog. Yan sa DWAD. Kaya para tayong hinataw eh. Masakit sa katawan, mainit, nakakapagod. Anyway, sabi nga yan naman kapaguran na yan, meron naman katuturan kahit konti. Ngayon mga kababayan, may panawagan nga pala, ang ina ng Maynila, ang mayora ng Maynila, si Hani Lacuna. Meron siya mga paalala, meron siya mga advice, payo sa mga taga Maynila. Siguro hindi lang Maynila. Ito yung napag-usapan rin namin ni parang June Tabanyog sa JNJ tungkol sa Fire Prevention Month. Alam naman natin kapag ganitong buwan ng Marso, sobrang init bayang ko. Sabi nga para kang sinisiga, no? Para kang pinaparikitan. Ngayon, mainit, sobrang init ng panahon. Napag-usapan namin ni parang June, kagabi, nag-broadcast kami kahapon, yung nangyaring sunog doon sa kanyang area, dyan sa Las Piñas. Shout out muna sa ating masipag na kabatchmate. Ayan, si Edwin Reyes na nanonood sa atin. Shout out maging sa Lacandula High School, batch 76. Binabati ko po kayo. Ngayon mga babayan, napag-usapan niya sunog. Ikukunik ko lang po dito sa paalala ni Mayora Hani Lacuna. Nagkaroon daw po na sunog, buti na agapan, doon sa Almansa Uno, diyan sa Las Piñas, bayan ni Parang June Tabanyog. Nagsimula lang sa parikit, yung pong mga damo-damo na natuyo, pag natapunan ng upos na sigarilyo yan, ako sigurado po, pagmumulan niya na sunog. Maagap daw po yung kanilang mga firemen, ayun, na agad, na apula yung sunog, hindi na lumaki. Yun ang maganda, aktibo po ang ating mga kababayan, mga pamatay sunog. And then mga kababayan, para naman po nagkataon, ito naman po yung balita natin mula sa lungsod ng Maynila, na nananawagan itong mayora ng Maynila, si Hani Lacuna, tungkol po sa mga batang paslit, naglalaro ng kandila, naglalaro ng pospro, ayun daw po dapat bantayan. No? Mahirap nga naman po. Kailan lang nagkasunog dito sa may lugar namin, dito sa may Pulyon, along Dagupan Street, dyan sa may, po yan, papuntang G Perfecto, no? Nagkasunog po, malaki-laki sunog na yon. So, ganun man po ba yan, aktibo yung mga firemen natin, yung Bureau of Fire Protection, na naglulunsad po ng ganung mga mabilis na aksyon para mapula yung sunog. Tapos po, yung mga volunteer, sisipag po ng mga volunteer natin na pamatay sunog, no? Minsan, masipag pa sila. Unahan, no? Nauunahan pa nila itong mga bumbero. Ngayon, mga kababayan, ito po yung panawagan ni Mayor Han, na kung saan, pinananawagan niya rin po, maging mapagbantay. Yung po mga sakit ng kuryente, no? Yung mga, na po, yung dispalingado, palitan na. Ang kandila, huwag na pong gumamit ng kandila, gasera, maging yung mga ventilador, electric fan, yung napapabayaan po nakasaksak, yung pala bayan, kahit hindi po ginagamit, kahit hindi siya umiikot, hindi naka-on, ang supply pala ng kuryente niyan, diretso.
no? Kaya kapag na-overheat, sunog. Oh. Kaya yun po yung mga advice ng Lungsod ng Maynila. And then yung obstruction, mga kababayan, lalo na yung maliliit na kalsada, kung meron pong masunog na mangyayari, may mga nakahambalang po mga sasakyang nakaparada sa mga kalsadang maliliit, kaya resulta, yung po mga sasakyang pamatay sunog, hindi po makapasok sa areang may sunog. Kaya na lumalaking sunog, no? Tapos malaki rin po ang role ng barangay. Ayan po din, nanonood sa atin si punong barangay Joel Dungdung, na alam ko naman na super active at super sa serbisyo paglilingkod sa barangay. Itong si Chairman Joel Dungdung, no? Palagay ko naman well-trained yung kanyang mga tanod, yung kanyang mga pinagkakatiwalaan dyan sa barangay. Tungkol po sa pagbubukas ng fire extinguisher, kung paano po yung mga pangunahin ika nga ay pag-agap, kapag may sunog, siguro alam na po nila kung paano gagawin. No? Meron po mga drill na ginagawa dyan, yung mga fire drill, may mga ginagawa po sa barangay. Sa palagay ko naman, maraming barangay pong intindido pagdating po sa pagpatay ng sunog. Maganda nga po, no, di ba, noong meron pong mga drum sa bawat kanto, punong-puno po yan tubig. Sa bawat barangay noon, may mga reserbang tubig, lalo ngayon, bayan. Tag-init, medyo mahina ang supply ng tubig. Ayan, problema yan. Kapag may sunog, ang nangyayari, walang tubig, lalaki yung apoy. Kung meron pa mga naka-reserba o nakatenggang mga drum ng tubig sa bawat kanto ng yung barangay, no? In case of emergency, may sunog, meron po kayong pagkukunan ng tubig. Maganda po yan. No? Dapat po maging aware, maging mapagdantay ang ating mga barangay official. No? Hindi lang ang barangay official, mismo po yung mga namamahay. Yung kanilang mga kuryente. Tignan nila, baka mamaya talot na yan. Diyan din po pinagmumulan ng sunog. Lalo na po yung mga jumper sa kuryente. Minsan po yan din po yung pinagmumulan ng sunog. Kaya tayo po'y nananawagan sa ating mga kababayan, maging mapagbantay, maging maingat, pagdating po ng mga sunog. Fire prevention man ngayon, sigurado marami na naman mga fire truck ng Bureau of Fire Protection ang iikot-ikot dito sa Calakmul, Maynila. Para, ang mahaba yan, yung mga pamatay sunog, yung mga fire truck, ang dami niya, lalo na rito sa Maynila. Higit 100 yata yan, iikot-ikot dito sa lungsod ng Maynila. Tapos may text fire. No? Kapag may sunog, meron na kaagad sa cellphone. Search po yung text fire, tapos lalabas na po yung mga contact po ron ng mga pamatay sunog natin. Napakadali. Maganda po rito sa lungsod ng Maynila. Always ready and prepared sa mga ganito pong mga pangyayari. No? Kaya hindi lamang po siguro maganda mag-ingat. Sabihin na natin, gawin na natin super ingat mga bata, lalo na po, no? Yung nga palang mga in case of emergency, dapat yung mga nasa hotel, no? Sa mga restaurant, yung mga nagsasagawa po ng mga forum, nagsasagawa po ng mga seminars, pag-aralan nyo muna bago kayo mag-seminars, bago kayo pumunta sa isang lugar na pag-aaralan nyo, pag-uusapan nyo, pag-meetingan nyo, pag-aralan nyo muna kung saan po yung fire exit. No? Yung muna titignan nyo po. Hindi magse-seminar kayo, punta agad kayo sa kwarto, matulog kayo, shower kayo, hindi po. No? Inuman kayo, kasi yan, hindi. Pag-aralan nyo muna po. Yung kung saan po, in case of emergency, meron ba agad kayo mga tatakbuhan, mga fire exit. At siguraduhin nyo rin po, no, yung fire exit kayo, hindi papasok yung yung pagbukas. Nangyayari po yan, bayan. Di ba? Nangyayari na po yan sa isang disc house. Ang dami namatay ron. Tinutulak nila yung yung pinto, hindi pala, imbis na pahatak, patulak. Kasi nag-stampede. Naku, dami pong nasunog doon.
No, nakalimutan ko kung anong ano yun, kung anong club yun eh. O shout out kay kay Edwin, no? May mga babayan, ang sinasabi natin, ingat, 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 at ingat pa. Kapag may sunog, dapat alam natin ang gagawin natin, first aid, o ano pa man, dapat alam na natin. Kuryente, mga nakasaksak na mga socket na hindi ginagamit, mga dispalinghadong mga gamit, na gumagamit ng kuryente, siguraduhin niyo pong maayos. Pati po yung mga super kalan nyo, tinatawag ito, siguraduhin niyo pong nakasara yan. Kapag may singaw yan, sasabog yan, sunog. So, ito po yung aming advice po, no? Sinundan ko lamang po yung pinag-usapan namin ni Parang June Kabanyog, tsaka yung announcement po ng lungsod ng Maynila. Kaya ingat, ingat sa sunog. Ngayon, mga kababayan, meron pang mas matindi sa sunog na kabayan. Sunog ng politika. Ay, nakabayan ko. Puntaan muna natin itong usapin. Dahil ito tinakil namin ni ni paring Jack Ortiz, nakarang Webes. Tungkol po sa dapat ba ang Senado at Kamara nangingialam sa usapin ng mga masaselang kaso ito sa ating bansa. Di ba? Dito po ba yan? Kasi ang legislative, kapag sinabing legislative, yan yung kongreso. Kapag legislative o kongres, alam natin na kagad, yan po'y naggumagawa ng batas, naghihimay ng batas, nag-aamyenda ng batas. In short, mga kababayan, batas ang pinag-uusapan. No? Batas ang tinatakel. Batas ang ginagawa. Batas ang pinag-uusapan. Ngayon, paano naman po yung mga malalaking issue, national issue? Gaya po yung nakaraan, bayan. Pinag-usapan yung droga, di ba? Maraming mga opisyal ng kapulisan natin na nasangkot na kung saan yung mga ebidensya itinago, pinalusot. Inimbestigahan po yan sa Kamara at sa Senado. Doon po, bayan, nakita natin na pwede pong magkaroon ng investigasyon ang mga mambabatas. Minsan nga po bayan pati yung away kalsada, hindi ba? Yung sa traffic, yung nag-aampasa ng pinangpampas doon, no? Sa isang sasakyan. Pati nagbabike na nabundol, pinakialaman po ng Senado. At maraming issue, pati sa mga smuggling na mga bigas, sibuyas, anything else na pinapag-uusapan, mga kababayan. Kung mga issue malalaki, tinatalakay po sa Senado at Kongreso. Ngayon, sabi ni Kajix, wala naman daw po sa batas. No? Wala naman daw sa batas para mag-imbestiga ang Senado at Kamara sa mga isyong pinag-uusapan ng malalaki. Dahil meron naman tayong judiciary. Kapag sinabing judiciary, mga kababayan, yan po yung korte natin. Yan yung mga korte ng batas natin. Meron tayong RTC, Regional Trial Court, Manila Trial Court, may Court of Appeals, may Supreme Court. Yan po ba yan? Yan po yung judiciary. Ano kinalalaman ng legislative? Ang legislative, yun naghihimay at gagawa ng batas. Pagdating po sa pag-iimbestiga, pagdating po sa hearing, pwede ba? Hindi ba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Pinatunayan na rin po ng ating legislative, like Senate and Kamara, pwede silang sa pamamagitan ng pag-iimbestiga nila, pwede silang magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno.
O baka nakakalimutan natin. Hindi ba si dating President Joseph Ejercito Estrada, bago siya napatalsik, no, bilang presidente ng Pilipinas, dumaan po ang usapin sa Senado. Hindi ba, di ba, meron pong kaso yan may mga korupsyon, may plunder, ano ba, di ba, yan man po sila Jinggoy Yan din po sila Enrile. Si Juan Ponce Enrile, si Revilla. Hindi ba, hiniringan po yan sa Senado. So, ngayon ba yan, bakit may nagsasabi na dapat daw po ang Senado at Kamara, ang Kongreso, hindi nakikialam pagdating po sa judiciary. No? Wala naman daw silang police power. Hindi naman sila pwedeng magdesisyon kung ano magiging parusa po sa kanilang mga iniimbestigahan. Tama, no? Kasi pagtapos sa kanila, lilipat po sa korte. So bakit di nila isyort at papuntang korte at dapat pag-usapan sa Kongreso? May punto. May punto ba yan? Di ba? May punto. Bakit po pinapayagan? Ibig sabihin ba yan, may mandato? Di ba? May mandato. Kasi kung hindi pwede pong mag-imbestiga ang Senado at Kamara, doon pa lang sasabihin ng Korte Suprema, oy, mga congressman, o mga senador, wala kayong karapatan na imbestigahan o pakialaman na namin trabaho. No? May separate power. Meron po tayong 3 state. Actually, 4 state nga kasama media. May 4 state po ang ating bansa, no? Pagdating po sa usapin po ng legal. Meron tayong 3 state. 3 state muna lang tayo. Huwag na tayo pumunta muna sa 4 state. Ang 3 state, mga kababayan, ito po yung executive. O sino yung executive? Na gumagawa rin ng batas. Ang executive, mga kababayan, ito po yung presidente ng Pilipinas. No? May sarili siyang mandato. Ano susunod po? Legislative. Ano yung legislative? Senado at Kamara. Ang Kongreso. May kapangyarihan siya gumawa ng batas. Ano ba? Senado. May kapangyarihan siyang gumawa ng batas at maghimay ng batas. Legislative, Kongreso, Executive, yan po gaya ng Presidente. Sa barangay nga, may Executive, yung Chairman may mga babayan, Judiciary, ang Korte Suprema. Meron silang separate power. No? May kanya-kanya silang trabaho na hindi pwedeng pakialaman ng bawat isa. Ngayon na sinasabi nila, bakit ang Senado nag-iimbestiga, gumagawa lang sila ng batas. May mandato. Kasi kung walang mandato, ang Senado, mga kababayan, hindi mapapatalisik si ERAP sa Kongreso, di ba? Natatandaan niyo pa si Manny Villar bilang Speaker of the House, kaya nga sumampa sa Senate yung usapin na plunder kay ERAP yung pagpapatalsik kay ERAP, di ba? Kaya nga napatalsik si ERAP sa Congress, di ba, mga kababayan? Ibig sabihin may mandato. Ngayon, mga kababayan, bakit natin pinag-uusapan po ito ngayon? Pinag-uusapan natin ngayon dahil nagkakabastusan. Ito po, sabi nga, bad comment ito, no? Masamang pangitain ito, mga kababayan. Na kung saan, inimbitahan, binigyan ng subpoena, itong anak ng Diyos, kung tawagin, adopted son. Ampon, alam ko, adopted, ampon.
Adopted son. Sino yung adopted son? Ng Diyos. Ito si Pastor Kibuloy. Hindi ba? Inimbitahan siya sa Senado, 2 beses na niyang ini-snub. Ibig sabihin na ini-snub, binabaliwala. Dahil ang gusto nitong si Kibuloy, mga babayan, dumiretso na. Kumbaga sa nagmamaneho, overspeeding to. Hindi na siya liliko, diretso na karagad siya doon sa pupuntahan niya. Tama ba o mali? Mari sasabihin na iba, tama. Ayaw na pumunta ni Kibuloy sa Senado. Pupunta nila siya ng Korte Suprema. Doon na lang daw para maging parehas daw po yung usapin. Dahil yan po sa Senado, ang sinasabi ni Kibuloy, na anak ng Diyos, na nagpapahinto ng lindol, ang sinasabi niya, kapag nandyan daw po sa Senado ang usapin, medyo alanganin siya. Kapag sinabing alanganin, magigisa siya ron at wala siyang kakampi. Yan sinasabi niya. Dito pa lang bayan ko, sa kampihan pa lang, medyo, makikita na natin. Sino ba ang hindi kakampi ni Pastor Kibuloy diyan po sa Senado? Nagbigay na po ng contradiction itong si Robin Hood Padilla. Nagbigay na siya ng kanyang komento. Maging itong si Senator Tolentino. Dapat daw, senador daw, mga babayan, senador ko pinag-uusapan natin. Dapat daw itong si Kibuloy, huwag na raw imbestiga sa Senado. Dapat daw sa Korte Suprema na. Yung nag-iimbita sa kanya, dito kay Kibuloy, nag-iimbita rito kay Kibuloy para imbestigahan doon sa committee ni Risa Hontiveros. Ang committee nito sa women's saka sa children's. Ang kaso ni Kibuloy, mayroong koneksyon sa mga kababaihan Bakit pa tayo nagseselebra ng Women's of the Month? Kung halimbawa, babaliwalay nyo, ang damdamin ng mga kababaihan. Hindi ba? Kaya nga may celebration ngayon, ang gusto nitong si Robin Hood, ni Padilla, ni Bad Boy, ni Tolentino, huwag na rin pong dumaan sa Korte Suprema. Ibig sabihin, doon pa lang, box out na sila. Hindi sila pabor na imbitahan nito si Kibuloy sa Senado. Ang nag-iimbita kapwa nila senador, si Risa Hontiveros. Ang masakit pa, pati yata itong si Mig Subiri. Ayaw rin na ipasomon. Ayaw rin paimbitahan itong si Kibuloy. Hindi ba? Bago nga, naipit lang Kaya napilitan maglabas ng supuela Pinirma na ni Subiri yun Pero ilang linggo yun bago naisip ni Subiri na imbitahan si Kibuloy sa pamamagitan ni Senator Risa Hontiveros. Kahiyaan lang. Dahil ang sinasabi niya ni Kibuloy, wala siyang kakampi. Doon pa lang, makikita niyo pa lang, ang isang ang talaga lang, tawag dito, yung todo, yung imbitado para magkaroon ng linaw. Yung mga kasama niyang 23, talbog, hindi ba? Wala 24, Senado natin senador natin bigyan mo sabihin si Risa Hontiveros na mag-iimbestiga sa'yo. Tapos yung 23, hindi. Kaya kasama si Coco Pimentel. Sige, sama na natin si Coco Pimentel na kasama ni Hontiveros. Di 22 yung senador na hindi kakampi sila itong si Hontiveros. Dahil walang komento na para magbigay paliwanag sa Senado. Doon pa lang, watak-watak na mga kababayan. Hindi ba? Kaya nagtataka tayo rito kay Kibuloy. Bakit hindi dumadalo, ini-snub niya yung imbitasyon sa kanya ng Senado? Gayon mismo na ang nagsasabing dapat dumalo sa Senado, yung best friend niya si Duterte. Sige, pumunta ka. Kesa maaresto ka. Siguro, ngayon, naglabas po ng summon, pinaaresto
na ni Senator Risa Hontiveros, ewan ko lang kung pipirma yung mga kapwa nito senador. Kasabagay, committee ni Hontiveros yung maghihiring dito kay Kibuloy na hindi niya sinipot. Dito ba yan ang nakikita natin dito? Kung magagawa ni Kibuloy na hindi dumalo diyan sa Senado para magbigay siya ng paliwanag sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya bayan, no? Kung hindi aatinan ni Kibuloy ito, magiging katawa-tawa, magiging insulto para sa Senado. Pwede naman palang hindi pumunta sa inyo. Isang halimbawa, kung si Kibuloy yung sinasabi ko, kapag ito, pinabayaan ng Senado, bastusan to. Sampalan sa mukha to, mga kababayan. Ibig sabihin, bayan, tatawanan kayo ni Kibuloy. Hindi lang si Kibuloy yung magtatawa sa inyo. Buong Pilipinas, mga kababayan na, magtatawa. Dahil isang Kibuloy lang ang babastos sa Senado. Kasi pwede naman palang hindi pumunta sa inyo. Di lahat na resource person na mga iimbitahan nyo dyan. Yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa gobyerno, mga smuggler, mga nagpapalusot, yung mga national issue na dapat talakayan dyan po sa Senado, wala nang pupuntang mga resource person dyan. Dahil pwede pala. At hindi mananagot kapag hindi pumunta sa Senado. Ngayon, kung makakapalang mukha ng ibang mga senador dyan, tanggap nila yon. Tanggap nila yon. No? Lalo na yung mga kakampi ni Kibuloy, tanggap na nila yung bastusin sila kahit sa totoo lang mga babae, nakakaya ang Senado natin. Sila hindi nagkakasundo, magkakontrahan sila. Pagdating sa issue kay Kibuloy, bakit doon sa issue ng iba, may paluhod-luhod pa kayo. May pamura-mura pa kayo. Hindi ba? Kaya nga nagiging issue ang Senado natin eh. Wala raw etiketa eh. Saan ka nakakita? Senador, uupo, luluhod doon sa iniimbestigahan mong nagpalusot ng droga para lang umamin. Di ba si Bato yan? Pangalanan na natin. Totoo naman eh. May nagmumura pa. Bakit dito kay Kibuloy? Kayo? Tahimik kayo. National issue to, dahil iniimbestigahan po ito sa Amerika. Bakit sa Senado, mismong Pilipinas, hindi kayo makakilos, hindi kayo makagalaw? Kasi mga babayan, pangit man sabihin, nakikinabang kayo kay Kibuloy. Kasi bakit magbibigay ka ng komento? Papa mo senador magsasabi, imbitahan natin yan para magpaliwanag dito. Tapos ituturo mo yung Korte Suprema. Hindi na, wag na dito. Ibato na natin sa Korte Suprema. Bato na natin sa Korte. Yung laban ng mga nagre-reklamo, maliliit lang yun. Maliliit lang yun, nag-aakusa. Laban pagdating sa Korte Suprema? Yung Senado na bastos kung sakali man nadidiretso mo sa Korte Suprema yung kaso, imbis na iniimbitahan ka ng senador. Ba sinasabi ko nga, sino ba si Kibuloy? Ano kapangyarihan nito? Sinasabi niya, anak siyang ko, siya na nagsasabi mo. Ano kapangyarihan ng mga senador? Nakikinabang kayo sa buwis ng bayan. Sumasahod kayo, nagpapasasa kayo, nagpapasarap kayo sa mga posisyon niyo. Tapos itong mga inaantabayanan ng sambayan ng Pilipino, kung magkakaroon ng mga isyong pinag-uusapan, hindi pwede, lalo na kung kamampi. Kayo, nahihilo kayo. Sabi nga, masamang pangitain itong si Kibuloy. Dahil ito kapag nakalusot at hindi na aresto at hindi napakulong si Kibuloy ng Senado sa pamamagitan ni Hontiveros, bayan ko, maniwala ka. Hindi na irerespeto ang Senado. Katawad ko Kasi pwede naman palang hindi umating sa inyo. Hindi naman pala kayo pwedeng kilalanin.
Oh, di ba? Pwede naman palang diretso eh. Ba't dadaan pa ako sa Senado? Gigisayin nyo lang ako dyan. Di sa Korte Suprema tayo mag-usap. Ang tanong, papayag ba ang Senado, katulad ni Ontiveros? Maaaring yung iba papayag, lalo na yung pabor, si Tolentino, si Mig Subiri, si Robin Hood Padilla, yung mga kamote. Ha? Yung mga kamote na ika nga pinoproteksyon ng si Kibuloy. Pwede yun. Saka isang mga iba natin nagsasabi, hindi. Wala namang karapatan ng Kongreso, Senado at Kamara para mag-imbestiga eh. Binigyan ko na po ng halimbawa eh. Bakit si Erap? Inimbestiga, impeachment to mga babayan ha. Bakit si Erap? Sa Senado, sa Kongreso, sa Kamara, pinag-usapan, pinagtalunan yung kaso ni Erap. Tanggal, di ba? Pwede palang i-shortcut na eh. Bakit ito pa? Bakit si Dilima? Si Senator Laila Dilima, senador yun, mga babayan. Panahon ni Duterte. Senador yun, mga babayan. Nakulong. Inimbestigahan po sa Kamara, sa Senado. Nakulong. Kahit po yung kaso niya, bailable, ginawang non-bailable. Bakit umabra? Bakit pumwede? Ibig sabihin ba yan eh, kapag kakampi pwede, kapag hindi kakampi kulong. Bakit doon sa mga mahihina at hindi kakampi pwedeng umiral yung sistema ng Senado? Kapag halimbawa pala pagkakampi, gaya ni Kibuloy, pwede palang bastusin ng Senado. Dapat pala ginawa ni Dilima, hindi na siya matinang ng Senate hearing. Kesa nabastos siya ron kung ano-ano pong inakusa sa kanya. Pwede pala. Dahil yung ginagawa ni Kibuloy, ang sinasabi ng iba, pwede naman eh. Pwede na sa Korte Suprema, sinasabi ko nga meron pong kanya-kanya kapangyarihan ang Estado, ang executive, legislative, judiciary. May kanya-kanya silang kapangyarihan. Ngayon, paano mo aalisin yun? Pasensya na po, hindi ako abogado. Pero yun po yung akin nakikita kasi umiiral po yung batas sa atin. Na siya naman nangyayari at meron pong mga patunay at ebidensya na nangyayari. Bakit sa ngayon po meron pong parang may excuse? Ito yung napapag-usapan namin. Dahil masamang pangitain to, mga babae. Kapag umubra po, umiral po yung katigasan ng Kibuloy na hindi napatungtong sa Senado, nakabayang po. Wala na pong gagalang po sa Senado. Pwede naman pala, pwede maging ano yan eh, maging pattern eh. Yung iimbitahan niya po sa Senado. Wala na pupunta. Bakit ituturo na bakit si Kibuloy? Pwedeng dumiretso sa Korte Suprema, hindi na dadaan ng Kongreso. Sabi nga po, bayan ko, masamang pangitain yun. No, sana po, bayan, hindi magamit yung yung katigasan ni Kibuloy para imbitahan sa Senado. Ito lamang po, pananaw ko, makikita natin, advance na tayo mag-isip. No? Ay, bayan kong Pilipinas. Ano ba yan? Pagdating sa batas talaga, no? Hindi pantay-pantay. Iba yung batas ng mahirap, iba yung batas ng mayaman, iba yung batas ng anak ng Diyos daw na si Kibuloy, tsaka yung batas ng mga labandera. Labandera nga hiniring yun. Hindi ba? Yung minaltrato ng amo. Ano kaya ginagawa nga ni Senator Rapi Tulfo? Ano yung posisyon niya rito kay Kibuloy? Ito nagtatanong lang tayo. Parang nakikita kasi natin, laban lang ni Risa Ontiveros ito. No? Yung ibang mga senador, tahimik
Di ba? Bakit kaya? Anong dahilan? Ay nakabayang kong Pilipinas. Ang oras po natin, alas 2:41 ng hapon po ng Huwebes. Ayan. Init. Mainit ang usapin ng politika. Punta naman tayo sa usapin na nakakatawa. Ha? Pag-usapan natin, ano ba nangyari po sa Ninoy Aquino International Airport? Ano ba nangyari ron, mga kababayan? May balita po ba kayo kung ano yung nangyari po dyan sa naya natin? Ang ipinagmamalaking paliparan ng bansang Pilipinas. No? Ano ba yung mga issue dyan? Bayan, makikita nyo na kagad ang laro. Laro po, ito pananaw lang, bayan. No? Tayo mag-akusa. Bigay lang tayo ng conclusion na nakikita natin. Bawat kasi Pilipino pwede mag-isip. Huwag lang yung isip na mag-iimbento ka ng iisipin mo at ibubulgar mo rito sa online. Mahirap po yung kaso ng libel. Mas mahirap nga po yung libel. May may piyansa no? Yung cyber libel, medyo wala pong piyansa yun. Nako, sabi nga kung wala kang dikampana na abogado at wala kang pera, wag mo nang isipin na gumawa ng mga nakakasirang puri, reputasyon, no? Sa kapwa mo. Pero ba yan, kung pag-uusapan natin, itong mga pinasasahod natin na nasa gobyerno, no? Mga politiko na nagpapasasa, nagnanakaw sa kaban ng bayan, pag-usapan natin. Noong panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino, election time mga kababayan, hindi ba si Secretary Marrojas as a DILG Secretary, kandidato po yun bilang presidente. Kalaban niya si Giorgio Marbinay, si Duterte na ayaw ko nang tumakbo, pero tatakbo, o tumakbo. Ayan, si Grace po. Ayan, yung mga tumakbo. Siyempre, ang kaba ng makinarya nasa administrasyon ni Pinoy. No? Kasi makinarya Yan, nandiyan lahat. Pera, kapangyarihan, di ba? Paano mo dudurugin ng isang napaka-kumpleto ang makinarya? No? Paano mo dudurugin? Paano mo sisirain? Malakas na kalaban. Siyempre, gawa ka ng issue. Natatandaan niyo po yung issue yung laglag bala diyan sa Ninoy Aquino International Airport. Laglag bala, diba? Yan daw po yung anting-anting. Yung iba ginagamit. Pero binibigyan ng excuse na para po makalipad. No? Pero naging malaking issue po yung laglag bala yun. Ginagawang pera ng mga nagtatrabaho, lalo na sa mga x-ray machine, no? Doon, lalaglag ng bala, kahit walang bala, lalagyan ng bala para mapatungan. No? Maraming issue yun. Puputik yun sa gobyerno at nanunungkulan sa gobyerno. Tawag natin doon, laglag bala. Durog na durog si Marrojas doon. No? Durog na durog si Pinoy doon. Bukod pa rin sa 44 na namatay, nag-i-issue ng laglag bala. Nadurog siya ron. Yun, mga kababayan. Ngayon, sa usapin ng politika, mga kababayan, dito sa ating bansa, hindi ko naman po sinasabi na sinadya o hindi sinadya, o nagkataon, o pagkakataon lang, o hindi nagkataon. Shoutout kay Ramil Maingat na nanonood sa atin. No? Good PM, Kajun, ayan. Ayan, from Task Force Urban Manila Family. Ayan, si Ramil Maingat. Ngayon, ang sinasabi natin dito, parang nauulit lang para pag-usapan. Laglag bala, para masira ang gobyerno, para may gustong sirain na opisyal.
diyan po sa paliparan ng Pilipinas o airport ng Pilipinas o itong Ninoy International Airport o Ninoy Aquino International Airport. International. Ngayon mga kababayan, ibang bang ito ibang strategy. Hindi ko po sinasabing estratehiya para masira ang gobyerno. Dahil pinag-usapan buong mundo ang nagmasid, ang nakapanood, ang nakakita. Isipin niyo mga kababayan, sa Pilipinas, ang paliparan sinusurot. Yung mga bag sa mga insekto na pag kinagat ka, napaka-super kapit. Namamantal ko yung bayan. Eh sabi naman nila, hindi, nangyari naman niya sa ibang bansa, sa Hong Kong, may sinasabi pa silang ibang bansa, na sinurot yung upuan. Alam niyo bayan mo, ang tagal ko na napupunta sa airport, hindi ako nakagat na surot eh. So, nag-issue, yun daw kung upuan, ratan, kawayan, kaya gawa sa kawayan, yung ratan, di ba? Gawa sa kawayan yun. Eh, sinusurot talaga yan. Eh, bakit nagkaroon ng surot? Ibig sabihin, wala pa, bago inilagay si ratan doon, hindi man lang nilagyan ng chemical na kontrasurot. Di ba? O kung hindi nilagyan, bakit hindi nilagyan? May kumita, pinalusot, etc., etc. Pinag-usapan po yung surot. Kanina pumalo yung yung kahinaan. No? Ang kahinaan ng isang international airport. Kasi sumasalamin ng mga paliparan natin sa buong mundo. Kapag maganda airport mo, ibig sabihin maunlad ang bansa mo. Eh kapag sinusurot, bayan kong Pilipinas. Ibig sabihin, napaka-bantot, napaka-salaula ng airport. Magkano-usapan, mahinang liderato. Naalala ko si Duterte. Di ba, sabi ni Duterte, itong si Marcos weak, mahinang pangulo, adik pa sabi niya. Then, punta muna tayo sa surot. Doon pa lang masasalamin mo na ka. Ang kahinaan ng isang gobyerno o namamahala sa gobyerno. Kasi sinusurot eh. Excuse na lang yung sinasabi nyo. Hindi, sa ibang bansa man eh. Sa airport nila, sinurot din. Di ba? Eh tayo, nasama tayo sa sinurot. O, sige, bayan ko. Eh sabi ko, nung mag-viral yun, mga kababayan, nasabi ko, susunod dito sa surot, ipis. Iipisin naman ng airport. Dadagain. Ayun. Shout out kay Carlos Chong na nanonood sa atin. No? Ito po bayan ko. Wala pa isang linggo. Daga ang nakita sa Kinsam yung daga. Bakit naging issue po yan daga sa kasurot? Yan ba pang ano lang yan, parang pasubali lang yan. O sige, tirahin ka muna namin sa surot, tirahin ka muna namin sa daga. Ito hindi kasi masabing nangyayari. Opinion lang po ito, bayan ko. Na pwedeng mangyari. Kapag gustong pahinain ng gobyerno, kapag gustong babuyin ng gobyerno, pagtawanan ng gobyerno, surot at daga lamang po, bayan kong Pilipinas, pag-uusapan ng bansa. Napaka anong issue, di ba? Yan ba, hindi pwedeng talakayin sa Senado? Bakit may surot sa airport? Hindi niyo ba alam? Nasasalamin ang ating bansa dyan sa airport na yan. Hindi niyo ba alam pinag-uusapan yan? Nilagay niyo pa ng daga. Ako, bayan, ang iniisip ko po, madali naman ibudbud yung surot na yan. Kung talagang gustong isabotahe ang bansa, di ba? Gaano lang kumuha ka lang na maraming surot, ilagay mo sa maupuan yan, talaga susurutin yan. Hindi ko naman sinasabi nilagyan. Pwedeng isabotahe. Yung daga. May daga sa Kinsam. Isipin nyo nakita yung daga after na surot, nakunan ng video.
pinag-usapan. Hindi ko sinasabi bayan na na may nagtrabaho, may gumawa, may gustong sumira ng gobyerno. Sinisira na nga po bayan ko. Hindi ba? Sinisira nga eh. Sira na, sinisira pa. Sabi niya eh. Hindi ba? Okay na lang. Hindi ba? Ito, susundan ko lang po si Surot saka si Idaga. Kailan lang? Nakaraang buwan lang. Di ba nagpa-prayer rally itong si Duterte sa Davao? Binanatan niya ng gusto itong sa kasalukuyang Pangulo. Itong si Bongbong Marcos na isang adik. Adik na Pangulo. Yung ba po bayan kong Pilipinas, ano tawag ko? Hindi ba pang babagsak sa gobyerno yon? Hindi ba? Yung sinisira mo yung liderato ng isang presidente, sasabihin mong adik, mumurahin mo pa, hindi ba? Sasabihin mo pang adik na Pangulo. Ano tawag po ron? Hindi ba pag, pagsira sa gobyerno? Mabait pa ito si Bongbong. Hindi pinakasuhan, hindi ba? Tapos, ihiwalay mo ang Mindanao sa Pilipinas. Ano tawag mo ron? Parang surot lang yan. Parang daga lang yan. After nung hihiwalay mo yung Mindanao sa Pilipinas, pagsabi mo sa adik ang Pangulo, Presidente, adik, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mumurahin mo pa, ay bayan kong Pilipinas. Ano tawag doon sa mga ganung mga birada? Shout out. Ayan. Sa aking manugang, nasa Singapore, na nanonood sa atin. Mary Grace Ansures is watching. Shout out. Ingat ka, Grace, dyan sa Singapore. Ngayon, mga kababayan, ito yung napapag-usapan. Pwede ba o hindi? Pwede ba yung surot, talagang sinurot, o nilagyan ng surot? Ito po ba yung conclusion lang? Hindi ko masinabing, nilagyan ng surot. Ang sinasabi ko, nilagyan ba? Yung daga, sino naglagay ng daga? Nag-iisa yung daga walang kasama. Pinagtawanan po ang bansang Pilipinas, di ba? Tapos bandang huli, bumawi, di ba? Bumawi. Never daw niyang minora, never niya daw sinabing adik, never niya daw sinabing mahinang presidente si Marcos. Sabi po ni Duterte yan. Hindi niya ako pwedeng i-libel dahil sabi niya. Siya mismo nagsabi. Tapos hindi niya raw sinasabi. Kaya ano tawag po ron mga babayan? Si Surot ba makakapagsalita? Hindi naman ako galing dyan sa upuan na yan Inilagay ako dyan Pwede ba sabihin na Surot yun? Yung daga, napunta doon sa pagkataas-taas na stain sa miyata yun. Umakit si daga. Saan dumaan si daga? Kung yung daga nakalusot, lalo na yung mga palusot dyan sa international airport. Mga smuggler dyan. Mga ini-smuggle dyan. Kung yung daga nakalusot yung mga palusot dyan sa airport ang di makalusot. Ganyan kahigpit sa airport, mga kababayan. No? Kahit yung ipis hindi makalusot, ito yung tayo nyo dumagsa ang ipis dyan. Dumagsa yung mga insector sa airport. Wala nga akong nakitang langaw dyan Doon sa labas. Pero sa loob, wala akong nakitang langaw Meron siguro po yung dinalang langaw sa loob ng airport. Pwede ako maniwala ron. Shout out kay Erlinda Encarnacion Kedato na nanonood sa atin. Ito yung pinag-uusapan lang na babae. Pinag-uusapan kasi ito issue Hindi tayo lumalayo sa issue Ito yung pinag-uusapan Si Kibuloy. Bastusan niya kay Kibuloy kapag hindi niya napa-aresto yan. No? Wala nang mukha ang senador yan. Pwede naman pala No? Pwede naman pala Doon sa pag-aresto, sino ang aresto? Kung yung mga senador hindi nagkakaisa pagdating sa usaping Kibuloy.
Sabi ko nga, kapag maliit at magaling duruin, ayan, grandstanding ang mga senador. May luluhod, may nagmumura, may matapang, may manununtok, may mananapa. Yan ang senador natin ngayon. Pero pagkakampi, hindi na natin pag-usapan dito yan. Pag-usapan na lang natin yung mga mineltratong katulong. Pag-usapan na lang natin yung mga nag-away sa kalsada. Yun ang gusto ng senador na mga kamote ang ulo, ang utak. Ang gusto nila yung mga walang kwentang iimbestigan kapag mga high profile na katulad ni Tibuloy. Ewan ko ba takot sila kay Biloy. No? Kakampi paano ni Duterte yan, best friend ni Duterte yan. Alam naman natin ang Senado eh. Majority dyan, bayan ko, puro best friend. Tutak ni Duterte. Palundod ko iba dyan. Yung iba sasama pa nga sa kulungan kapag raw napakulong ng International Criminal Court ito si Duterte, sasama sa loob ng kulungan. Sabi ni Robin Hood Padilla yan, hindi ko inimbento. Sinabi niya, di ba? Yan ang gusto ito, mga senador ng Pilipinas. No? Mga komikero. Mga komedyante. Kaya sabi ko nga bad omen si Kibuloy sa Senado kapag hindi nagawa ng yan. Hindi nyo napa-aresto yan, hindi nyo napahuli, pagtatawa lang kayo. At wala na pong pupunta dyan ng mga resource person na gusto nyo imbitahan, imbestigahan. Dahil pwede naman pala Diretso na lang sa Korte Suprema, sa Korte. Huwag na kayo pumunta dyan sa Kamara. Kaya sila General Acop, yan. Yung sila Dana Fernandez, yung masisipag niya sa mababang kapulungan. Mabababoy kayo. Pamanin. Kasi pwede naman palang dumiretso sa judiciary. Bakit pa dadaan sa legislative? Ay, nako mga kababayan. Oras natin, 2:56 na. Muli mga kababayan, no? Buli ko itong isa. Ayun. Kaso, natakal ko na to Natakal ko na to. Anyway, mga kababayan, no? Meron palang mas maganda po yung taga Department of Agriculture nabuko, no? Nagpalusot. Ewan ko paano niya yung mismagal na goods. Mukhang sasampahan na rin. Ano to talsik lang yata sa posisyon to. Sa Department of Agriculture. Pero hindi dapat hindi dapat talsik. Dapat tulong. Kasi useless kapag nakalusot, lusot. Kapag nabuko, tanggal lang sa pwesto, digong nga Di pa pwesto lang, di ba? Sila pa doon. Sabi ni Ramil Maingat, walang silbi ang ating mga senador. Tanging si Senator Risa Hontiveros ang ipagmamalaki natin sa Senado. Lahat puro sarado ang bibig. Walang pakinabang. Buwagin na yan. Hindi naman po yung Senado bubuwagin. Ang buwagin, yung mga senador na kamote ang utak. No? Yun. Ang Senado, hindi po institution yan Yan sinasabi natin. No? Ang Senado at Kamara, institution yan. Ang hindi institution diyan, yung mga senador, yung mga halal, yung mga walang silbi, yun po yung dapat buwagin, yun yung dapat alisin. Ang Senado, na po yan, history in the making na yan. Maraming magagaling pong naging senador. Yung nga po sinasabi namin wala na dyan yung mga Arroyo, yung Gingona, yung mga Kalaw, yung Ople, yung mga Tolentino, Sagisan. Wala na po, wala ka ipepeso sa mga senador natin. Paumanhin mga kababayan. Wala kang makikitang kagaya ng mga binanggit ko. Walang Ople ngayon sa Senado. Ibig sabihin yung utak na sinasabi. Walang Gingona. Mata pa lang bayan ko, talagang maiihi ka na kapag nagsalita. Walang Defensor Santiago.
wala, himayin mo na lahat yung mga senador natin paumanin, ha? Opinion ko lamang po ito. Opinion ko. Kasi mga binoto ko po dapat na ilang iluluklok dyan, hindi nanalo. Kasi iba na pala kwalifikasyon po pag naging senador ang tinatakbo mo. Dapat artista ka. Kahit wala kang alam, iboboto ka. Bumaba yung kalidad po ng senador natin, paumanin. Siguro mo, iboto mo si Rebilla. Ay, sama na natin. Si Robin Hood Padilla. Ginawa niyo pang number 1. Tingnan niyo, nagkakalat po sa Senado. Si iMove. Hindi ba mga kababayan? Sino may ang problema ba? Yung Senado? Hindi po, institution yan eh. Ang problema ay yung senador. Senador ang problema, mga kababayan. Hindi po yung Senado. Sabi ko nga, kung lulusot itong si Kibuloy at hindi mapapanagot, hindi maaaresto. Ay bayan ko, sampal sa pagmumukha ng mga senador yan, mga. Hindi ng Senado, ng mga senador. Ngayon, kung baka palang mukha ng mga senador na yan, tanggap nila yung makapalang mukha nila at may hiya nila, bahala sila. Kaya lang sinira mo yung institution. Yan po yun, mga kababayan. Ay, mga kababayan. Oras natin, 3:00 po ng araw ng Martes. Muli mga kababayan, ang iyong lingkod, nagpapasalamat po sa umagapay ko sa ating programa, ang Golpe de Gulat, dito sa Kakampi Online. Siyempre, pinasasalamatan ko si RV, si Ma'am Pet Pineda Nicodemos, na nagbibigay pagkakataon para makapagpahayag tayo, makapagbalita, makapagkomento dito sa Kakampi Online. Muli mga kababayan, ito ang kanyang kabayan, Junan Sures, sasabi po, ingat po tayo mga kababayan at lagi tayo magdasal para ang mga swerte, ang mga magagandang mangyayari po sa ating buhay ay pumasok at ilagay sa puso. Mabuhay po sa bayan.